What's up mga ka-idol? Welcome back! Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga inahin para makapag-produce ng magagandang itlog at syempre magagandang sisiw. Pag-usapan natin lahat mula sa pagpaupo ng inahin, ang tamang pag-storage ng itlog hanggat sa makapagpalabas ka ng mga magagandang sisiw. At syempre magagamit mo in the future. Walang sayang dahil nasa tamang proseso ka gamit ang iyong mga materyales. Skyflex, pwede nga bang gamitin sa conditioning? Well, pag-usapan din natin yan. Nakakatulong ba ito? Abangan. Pero bago po ang lahat mga ka-idol, ako muna ay maghahanap buhay saglit at kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na at huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share para updated ka sa susunod kong video. For inquiries, please contact the Backyard Gainful TV Facebook page or tawagan ang numerong makikita sa screen. Bago po tayo magsimula, magpapasalamat lang po ako sa mga idol na walang sawang sumusuporta. Saludo ako sa inyo. Patuloy lang po tayong maniniwala at sabay-sabay tayong matuto at mag-level up. Syempre, meron na naman tayong bagong matutunan at mas lalo pang madagdagan ang ating mga kaalaman. Balik tayo sa topic. Sa pagbibreeding, huwag muna nating i-expose ang mga inahin sa lupa. Gumamit ng battery type o hindi kaya nasa itaas at hindi abot ng lupa ang paglalagyan. Syempre, hindi kasali ang ating broodstag. Ang broodstag natin ay naka-cord lang sa malilim na lugar. Ilang beses po ba tayo magpapaupo ng inahin? Isang beses lang po sa isang araw at gawin ito sa umaga. Gawin natin ito every 3 days. Magpapaupo ka ng inahin ngayong umaga at bukas rest day at sunod na bukas pwede pa ring rest day. Depende na po sa inyo at ano ang gusto nyo. Pero para sa akin every 3 days para hindi masyadong mapagod ang ating broodstag. Tandaan, bawal po ang sobra. Kung kaunti lang yung manok nyo ay pwede na every 2 days. Meron po akong mahalagang tips sa inyo mga ka-idol. At kung kakatapos lang mangitlog ang inahin at gusto mo itong ipapaupo, huwag mong gawin. Iparelax muna ang inahin at kung pwede bukas ka pa magpapaupo. At para nga hindi ito tumigil at tuloy-tuloy ang kanyang pag-itlog. Every year sa isang hen 250 eggs ang kanyang mapuproduce. Sa susunod na mga years ay bababa na po ang kanyang egg production. Pwede lang itong gamitin hanggang 4 to 5 years. Habang maaga pa ay gumamit ng mga magagandang materyales para mas ma-enjoy mo pa ang pagbibreeding mo. Ang tamang pag-storage ng itlog. Marami pong nagkakamali dito. Siguraduhin lang po natin na nasa tama ang mga ginagawa natin. Pero bago po tayo magsimula sa ating topic, naniniwala ka ba sa double yolk, dalawang egg yolk? At kung naniwala ka, syempre ako din. Possible po na sa isang itlog ay merong twins. Swerte daw yon, lalot na't lalaki. Pero maniniwala ka ba kapag sabihin kong merong triple egg yolk sa isang itlog? At kung may masabi ka dito, i-comment mo below at pag-usapan natin yan. Makapagpalabas ka ng twins, 1 in a 1,000 chance. At sa triplets, 1 in a 25 million chance. Ganun po siya ka-rare. At kung makapagpalabas ka ng triplets, gawin mo ng lucky charm. Ang tamang pag-storage ng itlog, lalo't na't wala tayong refrigerator, ilagay natin sa safe na lugar, room temperature, 68 Fahrenheit to 74 degrees Fahrenheit. O hindi kaya mas mababa pa ng kaunti na medyo mas malamig. Meron po akong ipapakita sa inyo. Ito po ang egg anatomy. Hindi ko na po i-explain lahat ang mga nakasulat. Direct to the point na po tayo. Makikita nyo dito, ito po ang air cell. Iwasan po sa pag-storage na hindi ito mababa para hindi makapasok
ang mga hindi dapat makapasok. Ito po yung source ng hangin habang nadidevelop ang mga sisiw. Lumalaki ang air cell habang lumalaki ang sisiw sa loob ng itlog. Pangalawa, germinal disc. Huwag po nating hayaan na madikit ito sa eggshell. Para maiwasan ito kapag naglagay ka ng itlog, sa paglalagyan siguraduhin lang natin yung pointed ay naka-direction paibaba at ang air cell naman ay naka-direction paitaas kagaya nito. At ang panghuli, ito po ang tinatawag na kalaysa. Dalawang strips na nagkadugtong sa yolk. Dapat po ay hindi ito maputol hanggat sa araw na ito ay malimliman. Ang mga nabanggit ko kapag kumpleto ay siguradong makapagpalabas ka ng sisiw. Huwag mo nang paabutin ng 10 days, 7 days ay pwede na itong palimliman or hindi kaya ipa-incubate. Meron ka bang natutunan ngayon? At kung meron, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang notification bell para naman updated ka sa susunod kong video. Kagaya nito, level up tayo mga ka-idol. At dahil dyan, mas gagaling pa tayo. Katanungan mula kay Nathaniel Abasta. Boss, bakit may kaibigan ako gumagamit ng Skyflex sa patoka? Ito po ba'y angkop sa kondisyon ng manok? Yo, what's up Nathaniel Abasta? Sasagutin po natin ang iyong katanungan. Ang Skyflex ay pagkain po ng tao. Depensa po ito para hindi tayo malipasan. Pwede rin naman ibigay ito sa ating mga alaga. Basain ng konti dahil sobrang matigas po ang Skyflex. Makikita nyo po dito yung total fat. Ito po ay energy. Perfect siya sa carbo loading. Pwede nating gamitin ang Skyflex sa ating paghahanda sa pagkukondisyon. Ang fat ay nagpo-provide ng energy. Pangalawa, carbohydrate. Ito po ay sugar. Alam naman natin na ang sugar ay pampahyper. Ito po ay energy. Carbohydrates contain hydrogen and oxygen para makapag-release ng energy. So, perfect pa rin siya sa ating mga manok na kinokondisyon. Pangatlo, dietary fiber. Nakakatulong po ito para hindi matubig ang kanyang droppings. Nililinis at kinokontrol ang tamang moisture sa loob ng katawan. Hindi matubig at buo ang ipot. Pang-apat, protein. Ang protein, ito po ay strength. Lumalaki ang katawan at nagbibuild ng muscle strength. Malaman. Pang-lima, vitamin C para hindi matamlay ang ating mga kinokondisyon. Pang-anim, ito po ang pinaka-importante na lahat ng aking nabanggit, iron. Ito po ay mineral na kailangan sa ating katawan, pati na rin sa ating mga manok. Hindi ko na po ito pahabain, direct to the point na po tayo. Ito po ay oxygen na tumutulong sa circulation at kayang mag-survive sa oras ng kanyang trabaho sa ruweda. Panghuli, sodium. Hindi po natin yan kailangan, dapat 0% ang sodium. Kung ginamit mo ay Skyflex ay magdagdag po ng potassium. Saging. Pwede na rin substitute ang Skyflex kasi nga ito ay mura. Pwede na rin siyang gamitin dahil nga hindi tayo mayayaman. At kung syempre kapag may budget, ito na po yung gagamitin nyo. 100% makakatulong po sa inyong conditioning. At mas lalo pa itong gagaling at magpapakita ng wow! Nang hindi mo inasahan. Mga ka-idol, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, unahin po dapat natin ang ating mga pamilya at syempre huwag nating ipagpalit ang ating trabaho sa pagmamanok. Hindi po tayo yayaman kapag nasobraan tayo. Nasa minimum lang gawing libangan at anti-stress. Tatagal tayo na baby face. Ang background pala natin, ito po ang aking yellow-legged Hats Trio. Baka trip nyo mga ka-idol, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account, Abot Kaya at Pangmasa, at para ma-share ko sa inyo kung ano ang meron ako. Namimigay din po ako sa sinuman ng mga nagko-comment at syempre subscriber na rin. Update sa mga nakatanggap ng ating mga papremyo. Ronald Sante nakatanggap ng Pumpkin Black
Black Pullets. Marshall Ellis nakatanggap ng 2 pares ng white hats. Salamat mga idol sa pagsali. Deserve nyo yan, mabuhay po kayo. Congratulations, sana po ay makapamahagi pa po tayo sa mga ibang mga ka-idol. Shoutout time, shoutout nga pala kay Raisa Catalogo from Quezon City. Shoutout din kay Nathaniel Abasta. Shoutout din kay Chicken Pet Lover Ayos Lodi. Shoutout din kay Steven Gantalao Rock and Roll. Shoutout din kay Randy Peregrina, God bless idol from Negros Occidental. Shoutout din kay Renato Zapanta, gaganda po ng white hat, salamat idol. Shoutout din kay Clivon Bondogo ng Saya Cotabato, Mindanao. Fretzy Marie Boto, salamat idol. Shoutout din kay RJ from Negros Occidental. Uy, ang dami nyo dyan ha. Ramon Ihase, shoutout din from Tondo. Shoutout po kay Idol Royal Cañete from Cavite. Kay Idol Leo Ricardo, maraming salamat po. RGK TV, pa-shoutout nga pala kaibigan. Kay Idol Lito Albios, pa-shoutout naman po from General Trias Cavite. Kay Idol Jairos Ortega from San Juan City. Dante Domingo from Montreal, Canada. At kung sino man ang gustong mapabilang sa ating shoutout, i-comment nyo po ang inyong pangalan at address at isa-shoutout natin yan. Mabuhay po kayong lahat. God bless at hanggang sa muli next week.